Amen. Ngayong umagang ito ay tayo dumako sa atin. Bago tayo mag-anointing of oil within 30 minutes, I want to share to you this topic na binigay sa akin ng Panginoon. Simpleng-simple lang po ito. Buksan natin sandali. Yung ating topic muna. Yan. Call upon the Lord. Sa Tagalog, nilagay mo ba yung Tagalog dyan? Sabi ng Panginoon sa Tagalog, tumawag ka sa akin. Sino lahat dito merong cellphone? Ano ginagamit nyo sa cellphone? Pang-tawag at saka pang FB at pang selfie. Kuminsan yung ating mga telepono, talagang pang-communication yan. Noong unang panahon, ang mga telepono, yung may kawad pa, nandun sa ating salas, di ba? Pero noong unang panahon, wala pa naman telepono. Ngayon, iba na telepono ngayon, high-tech na ngayon. Nandun na lahat. Nandun yung TV, nandun yung refrigerator. Wala pala. yung TV nandun na rin. Yung Netflix, yung YouTube, lahat makikita mo ngayon. Sa dami ng, pati yung gusto mong katuruan, nandun may mali, merong mga masamang balita, lahat nandun na sa iyong kamay. Sa susunod, wala ng telepono, yung SIM card nasa bibig na lang. Ngayon, sa Bible, merong sinasabi ang Biblia na buksan natin sa Jeremiah 33 verse 3, yan ang telephone number ng langit. Bakit kaya sinabi ng Diyos ang talatang ito? Jeremiah 33 verse 3. Praise God. Basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Pag may tumawag sa inyo na hindi kayo sinagot, ano nangyayari sa inyong emosyon? Ba't kaya ako hindi sinasagot nito? Nung kami ho lumalaban ng party list, pagka ang tatawag sa amin, magbibigay, sumasagot yung aking sekretary. Pagka may manghihingi, sasabihin ng sekretary, chapi-chapi po. Chapi-chapi po. Kumari, chapi-chapi, pero ayaw dinggin, ayaw bigyan ng kasagutan. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, yan ang kanyang pangako. Call to me. Tumawag ka sa akin. Sino dito, pagkatapos gumising ng maaga, tumatawag sa Diyos? Lahat ng tao tumatawag sa Panginoon. At hindi naman lahat ng tao dinirinig ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, call to me and I will answer you. Ang Diyos ay mayroong sagot. Kaya kung ano man ang kahilingan ng tao, pinansyal, praktikal, sa pamilya, sa hanap buhay, sa pag-aaral, sa paglilingkod, kailangan tumatawag sa Diyos. Kasi lahat ng tao may problema at suliranin. At ang lahat ng tao, kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Hindi mo kayang magpagaling, sino magpapagaling? Ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, call upon me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. At ipapakita ko ang mga dakila at mga kamangha-manghang bagay na hindi mo pa naintindihan o nauunawaan. Kaya ang mahalaga lang sa tao sa lupa, kapag nasa lupa tayo, tatawag tayo sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang hindi mo kaya, kaya ng Panginoon. Sino dito yung asawang babae pag hindi niya kayang magbuhat, ang pinagbubuhat, yung asawang lalaki? Sino ganon?
Yung asawa ko, ganun din sa akin. Pag hindi niya abot, ako ang maabot. Ano ibig sabihin? Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. At kapag ang Diyos ang sumagot, purihin ang Panginoon. Talaga ang sagot ng Diyos ay yes. 3 sagot ng Diyos sa tao. Number 1, yes. Sabi natin, yes. Sino dito pag tumatawag sa Diyos, ora mismo sinasagot siya ng Diyos? Ano sagot sa iyo? Yes. Bakit? Kapag kalooban ng Diyos, halimbawa, Panginoon, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Sabi ng Diyos, ilan? Ilan ang gusto mo? 120. Aabutin ka nga ng 120. Pero dapat, kumpleto ang pang-prayer mo. Yung hindi ka ulianin. Yung hindi ka makakalimutin. Amen. Malusog yung katawan mo. Nakakakain ka ng magana. Kung ikaw bibigyan ng 120, hindi ka naman makalakad. Ang prayer sa iyo nag-aalaga, Panginoon, kunin mo na. Kaya dapat, ang prayer natin, at ang gusto ng Diyos atin, yes. Basta kalusugan, ang sagot ng Diyos ay, yes. Pag ang kahilingan mo naman ay tungkol sa pera, ano sagot ng Diyos? Yes din. At kapag humihiling tayo sa Diyos, specific. Sino gusto ng pera? Ayun na naman tayo. Taas ang dalaw kami ng mga may hilig sa pera. Panginoon, yung mga hindi magtataas, hindi totoong tao yan. Pag uwi yan, hingi din ang hingi. Okay, sabi natin, Lord, sa banda rito naman. Amen. Okay, baba. Sino dito humihingi ng pera? Pag hihingi din tayo ng pera sa Diyos, specific. Sabi mo, Panginoon, pahingi pong pera. Ayun, may nagdala sa iyo. Pera ng Indonesia. Ang laki-laki, 100,000. 100,000, konti lang ho yun. Pag hihingi ka, specific. Ako humihingi sa Diyos ng 500 million. Araw-araw, binubuliglig ko langit. Panginoon, sa banda rito naman, kahit ako nag-iisa doon sa may damuhan. Sabi ng mga ibon, oo. Basta financial breakthroughs, ang sagot ng Diyos ay yes. Basta kalooban ng Diyos ang hinihiling mo, yes. Sino gusto ng sakyan? Sagot ng Diyos, yes din. Kasi gagamitin mo sa panghanap buhay mo, pang sarili mo, at pang iglesia pa. Amen. Ngayon, pag humingi ka ng pera, dapat panggamit sa iyo at para sa gawain din ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Diyos, yayabang ka. Ang gusto ng Diyos, pagpalain ka. Estudyante, sino estudyante rito? Sino humihiling dito? Panginoon, pagpalain mo po ako, makatapos ako ng pag-aaral. At sa aking pag-aaral, bigyan mo na po ako ng boyfriend. Sabi ng Diyos, wait. Pinag-aaral kayo ng magulang nyo para magtapos muna. Amen. So yes, pangalawang sagot, no. Pagka hindi kalooban ng Diyos, ang sagot ng Diyos ay, no. Panginoon, linggo po ngayon, a-attend po ako ng piyesta. Ano sagot ng Diyos? No. Sabi ng tiyan mo, ang sagot ng Diyos ay no. Pag umattend ka sa simbahan, attend ka, sagot ng Diyos ay yes. Basta ikaw ay mapapahamak, ang sagot ng Diyos ay no. Huwag kang magpumilit. Sabagat hindi ibibigay ng Diyos yan, mapapariwara ka. Naintindihan ba natin? At ang pangatlong sagot ng Diyos ay, wait, maghintay ka. Sabihin sa katabi, maghintay ka. At ang pinakamahirap na panalangin, pagkatapos ko manalangin, yung matagal. Wait. Pakiulit mo sa katabi mo, maghintay ka. Amen? Ang tawag doon, God's timing is perfect timing. Ecclesiastes chapter 3, verse 11,
Merong panahon ang Diyos sa iyo kung kailan ka pagpapalain ng Panginoon. At ang Diyos hindi nauuna, hindi nauhuli, perfect timing. Sabi mo sa katabi mo, perfect timing. Kaya ang tao, napapapasensyahan ng Panginoon. Halimbawa, asawa mo sigarilyo ng sigarilyo. Pag hinalikan ka, may kasampang usok. Panginoon, kailan kaya magbabago to? May perfect timing ang Diyos. Yung asawa mo, hinihila mo, parang bayawak. Alam mo, nakakita ba kayo ng bayawak? O wala nang bayawak ngayon, butiki na lang. Puro apo. Yung palang bayawak, pag pumunta doon sa lungga, aapat ang pa, apat yung daliri, baliwalo. Pag hinila mo pala yan, kapit, talagang kapit na kapit. Ang mga tao ganun, pag hinila mo sa gawain ng Diyos, napakaraming dahilan. Ayain mo sa tong-its. Kahit walang pera, nagkakapera. Ayain mo sa sugalan, nandun sa sugalan. Pero ang mga taga rito, hindi ganun. Amen? Ano tayo? Para tayong yung pulot-pukyutan. Ang pulot-pukyutan, lumalabas na kusa. Automatic. Pag araw ng linggo, nasamba sa Panginoon. Pati kaya blessing, automatic din na dumarating sa atin. Sabi ng Ecclesiastes 3:11, He had made everything beautiful in its time. So, merong timing ang Diyos. Hihintayin natin yun. Kaya nga tayo tumatawag sa Diyos. Binibigyan natin lahat ng ating hinaing, ang ating mga dalangin sa Kanya. Say hallelujah. Ngayon, dumako tayo sa bakit ba tayo tumatawag sa Diyos? Number 1, call upon Him, I will be in trouble. Kapag tayo pala'y tumatawag sa Diyos, ang Diyos mismo tumutulong sa atin sa gitna ng kagulumihanan. Tingnan po natin ang ating Bible verse. Psalm 91, verse 14 to 16. Psalm 91, verse 14 to 16. Pakiyug-yug yung katabi mo. Baka, mga kapatid, bubuksan nyo mata nyo kasi itong araw na ito, hindi oras to ng magpe-pray ka, oras na ng pakikinig. Pag ginigising mo, nagulat ka gano'n. Huwag mo kong gisingin, nagpe-pray ako. Panahon to ng pakikinig, hindi panahon ng... Amen. Hinahayaan ko na lang muna kasi ako ganyan din nung una eh. Nung ako nasa simbahan ang pwesto ko doon sa dulo. Tulog na tulog ho ako. Nung magising ako, pastor ako eh. Hayaan nyo na lang matulog yan para pagising pastor. Alright, basahin natin. 1, 2, ready, read. Verse 15. Basta bumukas yung bibig mo, sumangguni ka sa Diyos, ang sabi ng Bible, He shall call upon me, I will answer him. Sasagutin ko siya. Tatandaan niyo po yon. I will be with him in trouble. Sino ngayon may trouble sa buhay? Abay, tatawag ka sa Diyos kasi kuminsan hindi mo alam yung sagot. Hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya nagkakaroon ng divine intervention ng Diyos kapag tumatawag ka. Amen. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Sino dito na-trouble na sa buhay? Pagka ikaw ay na-trouble sa buhay, nasasangkot ka. Pero purihin ang Panginoon, sa panahon ng trouble ng buhay natin, ang Diyos sumasama sa atin para ipagtanggol tayo. At ang trouble na yan, ang nagdudulot para tayo mapalapit sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him.
Another verse, Psalm 50 verse 15. Awit 50, talatang 15. Psalm 50 verse 15. Another, call upon me. Sabi natin, call upon me. Kailan daw tatawag? In the day of trouble. Sabi natin lahat, Jesus. Sino na dito na ospital? Sino nagkasakit dito? Sino tinatawagan mo? Sino dito nakaranas na napahamak siya? Yung problema niya para bang walang kasagutan. Sino tinawag mo? Ang Panginoon. Sabi ng Bible, call upon me in the day of trouble. Hindi tatawagin mo yung ibang tao o sino mang pangalan. Pangalang Jesus. I will deliver you and you shall glorify me. So yun po ang number 1. Number 2, Romans 10, 11 to 13. You will not be ashamed. Pangalawa po yan. Pag para tayo tumatawag sa Diyos sa magitan ng panalangin, basahin natin Romans 10:11. For the scriptures say, whoever believes on Him will not be put to shame. Verse 12. Whoever calls, there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord over all is rich to all who call upon Him. Verse 13. Basa. Ulitin natin, malakas. Ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. At ang sabi ng verse 11, balik mo sa verse 11, ang sabi ng Biblia, whoever believes on Him will not be put to shame. Sa ibang translation, ang tumatawag sa Diyos hindi mapapahiya. Kung minsan napapahiya ka sa tao, napakahirap lumapit sa tao kapag may kahilingan ka. Baka mapahiya ka. Pero sa Diyos, wala daw napapahiya. Walang tinatakwil ang Panginoon. Talagang gustong-gusto ng Diyos tayo lumapit sa Kanya bilang tao na nilikha niya ayon sa Kanyang wangis. At ang sabi ng verse 12, walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. We have the same Lord over all who all is rich to all who call upon Him. Yung mga tumatawag sa Kanya ay Kanyang pinasasagana. Sino dito gustong sumagana ang buhay? Di tumawag ka sa Panginoon. Siya na mayroong lahat. Siya yung may gawa ng langit at lupa. Pinakamayamang Diyos. Yung tinatawagan mo. Doon ka hihingi. Yun ang pinakamayaman sa lahat. At ang sabi ng Diyos, the same Lord over all is rich to all who call upon Him. Mga imposible sa buhay mo, kayang-kaya ng Diyos lahat yan. Yung mga anak mong mga pasaway, basta humiling ang Diyos, humiling ka sa Diyos bilang magulang ka, hihipuin ng Panginoon yun. Pero wag mong papapalo sa Panginoon, ikaw rin mahihirapan. Ikaw rin magpapagamot. Amen? Sasabihin mo lang, Panginoon, hipuin mo yung aking anak. Alam mo, mga kabataan nakikinig ngayon, kapag ang magulang nyo ay Kristiyano, whether you like it or not, yung kaligtasan umaabot hanggang buong sambahayan. At kapag pasaway ang mga anak, isang araw, pahigama at patayo, hihipuin ka ng Panginoon. Kasi ang magulang mo, laging nananalangin sa Diyos yan. Lord, pagpalain mo anak ko, pagpalain mo itong anak kong babae, pagpalain mo anak kong babae, lahat pinagpapala. Kapag yung mga anak, tengang kawali, ayaw makinig sa sermon ng magulang, ang Diyos ang magse-sermon sa kanya. Kaya kita mo maraming anak, ayaw ng Bible study. Sa bilangguan, may Bible study. Doon ka magba-Bible study, may kasama pang palok. Kaya mga kabataan na nakikinig ngayon, pag tumawag ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Call upon the Lord. Hindi mo kaya buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Diyos ko, alisin mo lahat ng aking bisyo.
Alam mo kapatid, hindi ka pa bata, may edad ka na. Ang legacy mong iiwan sa mga anak mo, kapitbahay mo, sa mga anak mong nakikita ka, ay yung pagpapala at paglilingkod sa Diyos. Na makikita ng mga apo mong ang lolo ko at lola ko ay talaga namang nagmamahal sa Panginoon. Amen? Tandaan niyo po, Romans 10:13. Lagyan mo sa Romans 10:13. Whosoever call on the name of the Lord shall be saved, shall be delivered. Lakasan nga natin, Jesus is my Lord. Sabi natin, Jesus is my deliverer. Sabi na, Jesus Christ is my Savior, is my healer. Alam mo, pag narinig ng Diyos yung bibig mo na merong Heso Kristo, tuwan-tuwa ang Diyos sa langit. Pero ang mga demonyo nangangatal, natatakot, sapagat natutuhan mong tumawag sa Diyos sa langit. Amen? Pangatlo, talagang totohanang nakikinig ang Diyos sa iyo. Sabi ng iba, nakikinig ba Diyos sa akin? Masamang tao ako? No. Kahit masamang tao ka, pag ikaw ay nagpakumbaba, nagsisi ka ng kasalanan, God will listen to you. Number 3, God will listen to you. Nakikinig talaga ang Diyos. May kasabihan na matatanda, kahit saan ka, mapapakinggan ka ng Panginoon. Nasa ospital ka man, nagtatrabaho ka, nakikinig ang Diyos sa iyo. Sabi mo nga sa katabi, nakikinig ang Diyos sa iyo. Amen. Sino dito magkatabi mag-asawa? Taas ang kanak na. Tingnan niyo asawa niyo. Magkamukha ba kayo? Hindi. Kami mag-asawa ni Pastor Lily, magkamukha na ngayon. Walang kukontra lang. Kasi kung sino yung kasama mo, nagiging magkamukha kayo. Ng ugali, ng kung ano pagkain nyo. Nagpa-check up kami ng blood chem. Pareho ang aming matataas. Kasi parehas ang kinakain namin kung siya inaagawan ko, ako lang yung mataas. Alam mo kapatid kaibigan, mga kamanggagawa sa Panginoon, kung sino yung lagi mong kausap, nagiging ganun ka Kung ang Biblia lagi mong kausap, madaling araw, nagbabasa ka lagi, tumatawag ka sa Panginoon, Diyos ko, marami akong problema, tulungan mo naman ako. Ang Diyos gagawa ng paraan. Say hallelujah. Tingnan niyo sabi ng Bible, kagaganda niyo doon. He will listen. Basahin natin sa Psalm 17 verse 6. Awit 17, Kabanata 17, talatang 6. Basahin natin lahat. I have called upon you, for you will hear me, O God. Incline your ear to me and hear my speech. Kapag may nangihingi sa iyo, lalo na pag pera, sabi sa iyo, pahingi naman, ano? Di ba uulitin mo ba? Ano ka mo? Pero pag sinabi mo, bibigyan kita, kanina pa ako nakikinig. Ang Diyos, mga kapatid, I have called upon you, for you will hear me. Ang Diyos ay nasa langit, ikaw ay nasa baba. Sino nasa kayo ng aeroplano? Minsan pag ako'y nandun sa may bintana, tinitingnan ko, napakataas at saka napakaraming tao. Paano kaya narinig ng Diyos yun? Lahat ng tao, 110 million Pilipinos sa bansa natin. Lahat nanalangin patungo sa langit. Hindi nila alam ang sikreto. Alam ng mga taga-JCTD. Na meron kang pananampalataya kapag tumawag ka, napapakinggan ka. Incline your ear to me and hear my speech. Yung kanyang tenga nakahilig sa iyo. Mas lalo mga widow. Sino dito mga widow? Ayan. Paborito ng Lord yan, mga widow. Sino mga widow gusto mag-asawa pa? Hindi paborito ni Lord yan. Hindi, joke lang. Ang mga widow sa Bible, diretso sa langit ang prayer. Sino dito mga nanay? Ayan, malalakas sa langit yan. Sino mga tatay?
malalakas sa langit. Sino mga born again? Lalong malakas sa langit. Ikaw yon, lahat tayo malakas sa langit. Ngayon, gaano kalayo ang Diyos? Gaano ba kalayo ang Panginoon? Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Bakit iba yan? Praise God. Isaiah 55 verse 6. Tingnan nyo sa Bible. Ba't magkaiba? Doon iba, dito iba. Doon tayo lahat tumingin. Ano sabi ng Bible? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Hanapin mo siya, iyo siyang masusumbungan. Tumawag ka sa Kanya at siya ay malapit. Ayan. Ang gagamitin mo, brother, King James. Alright? Ulit, basahin natin, sabay-sabay. Ito, yung dulo, maganda. Call ye upon Him while He is near. Pag tumawag sa Kanya, siya ay napakalapit. Nandiyan lang siya sa tabi mo. Naintindihan ba natin? Ngayon, ang tanong, may panahon ba kayong tumawag sa Panginoon? Meron. Anong oras kumakain ng tao? Isang alas 7, isang alas 12, isang alas 7. Gabi, alas 7. Tayo, anong oras tayo kumakain ng salita ng Diyos? Madaling araw, iba'y hating gabi. Amen. Ngayon, meron ba kayong date ni Lord? Saan ba kayo nagde-date ng Panginoon? Para mag-usap. Mas lalo ngayon, February 14. Kung gusto nyo mag-date, sa Heaven's Blend Cafe. Basta JCTD, meron kayong libreng hangin. Napakaganda sa gabi dyan. Meron kayong porsyenta, meron kayong, magkano discount naman JCTD? Ayun yung aking manugang. Okay, 5%. Pagka senior, 10%. Pagka wala kayong pambayad, charge to Pastora Lily. Ganyang kagaling ang Diyos. Pag tumawag ka sa Kanya, nandiyan lang siya sa tabi mo. Sino dito mahal sa buhay nasa ibang bansa? Di ba may Facebook? Hindi kita makita. Pindutin mo dito sa may camera. Lalabas sa kanyang muka. So nakikita kayo. Pero hindi siya makagalaw ng gusto mayakap mo siya. Hindi mo mayayakap yun Pero ang Diyos, purihin ng Panginoon, daman-dama pag-ibig sa ating binibigay lahat. Kasi sabi ng Diyos, Isaiah 55 verse 6, tumawag ka sa akin at ako'y malapit sa iyo. Tatanungin ko kayo, saan ang tao, pagka kayo pamilya, saan kayo kumakain? Ano tawag doon? Dining? Pagka kayo ay merong kwarto, ano tawag doon? Bedroom. Pag may CR, comfort room. Pag nananalangin kayo, saan? Dapat prayer room. Saan ang prayer room ng mga anak ng Diyos? Sa higaan. Pwede. Basta meron kang meron kang time. Sineset mo yung oras mo para sa Panginoon. Amen. Meron tayong altar. Sino dito Katoliko dati? Di ba may altar tayo dati? Sabi, mahalan sa ninyo. Tulungan mo po ako.
Aba, nung lumindol nahulog yung, yung rebulto. Nauntog siya. Sabi niya, walang iyak ninyo. Papatayin mo pa ako? Yun ang ating altar dati. Ha? Ngayon, ang Diyos hindi siya nakikita, nararamdaman siya. God is spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Hindi siya nakikita, pero narinig tayo ng Diyos. Alam niyo yung mga taong pinagpapala, magaling sa Diyos sa langit yan. At kapag ikaw ay tawag ng tawag sa langit, ang buhay mo pagagandahin ng Diyos, ikaw ay pasasaganain at lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Nakita ko, pinag-aralan ko, lahat ng mahahaba ang buhay, lahat ng mga walang problema halos, laging kausap ang Diyos. Pero yung mga problematic, yung talagang lagi may problema, kasi ayaw magtiwala sa Diyos eh. Ang langit ay available sa ating lahat. Say hallelujah. Tuloy po natin. Number 4. Ang sagot ng Diyos, here I am. Pag ikaw ay tumawag sa Diyos, hindi lamang siya malapit, may sagot ang Diyos sa iyo. Isaiah 58 verse 9. Ano sagot sa iyo ng Panginoon? Naririto ako, anak. Isaiah 58 verse 9. Basahin natin lahat. Oh, mali na naman. Sino ba nandoon? 58 verse 9. Ayan. Basahin natin. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and will say, here I am. Oh, kagandahan, no? Sino dito pag nagdadasal naiyak-iyak pa? Dati ang mga lalaki, yung mga matitigas ang puso. Pero pag ikaw ay born again na, malambot na puso mo. Ang tawag doon sa English, tender-hearted. Baga sa steak, malambot na puso natin. Dati, hindi, di ba? Ang mga lalaki dati, pag hindi born again, nagmumura. Laging galit sa asawa. Wala namang binibigay. Sabi ng Diyos ngayon, tingnan yung sabi ng Bible, you shall call and the Lord will answer. You shall cry and He will say, here I am. No, kami nangangaral sa bilangguan sa Malolos. Naalala ko na ako'y kabataan pa. Ang lalaking tao nandiyan. Pag nagba-Bible study kami, ang mga tao doon, yung malalaki, mga siga, ang daming mga tato sa katawan. May cobra, merong leon, merong agila. Pagka pinagtaas namin ng kamay, umiiyak lahat sila. Ba't no hindi iiyak? Nasistensyahan ng habang buhay na makukulong. Alam mo ang tao, pagka nasa bilangguan, tsaka nagsisisi ng kasalanan. Daman-daman nila ang Panginoon. Ba't di mo mararamdaman ng Panginoon? Wala ka ng pag-asa sa buhay, kundi doon na lang. Bakit? Hinipo ng Diyos yung puso nila. Sabi na iba, mga daw, may tililing daw yung mga nagba-Bible study, pagka ikaw ay naiiyak, parang naluluko ka. Hindi, basta sa Diyos ka naiyak. Ibig sabihin, hinipo na ng Diyos yung puso mo. Amen? Ang sabi ng Diyos, here I am. Pag ikaw ay naiyak, you shall cry and will say, here I am. Naririto ako, anak, para tulungan kita. Yun ang sagot sa iyo. Amen. Praise God. Isaiah 65 verse 24. Dito ang tayo magtatapos. Isaiah 65:24. Basahin natin lahat. It shall come to pass that before they call, ito, napakaganding dito, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Sobrang lapit na sa atin ng Panginoon kanina. Ngayon, iba naman ang sagot ng Diyos. Hindi ka pa tumatawag, sinagot na kita. Kaya yung lahat ng pumunta rito, alam ng Diyos, pupunta ka rito Yung hinaing mo nung last year, alam ng Diyos ngayon. I will answer while they are still speaking, hindi pa nagsasalita,
napakinggan na kita. Sino may kahilingan dito sa Panginoon? Ngayon, ang Panginoong Hesukristo pumunta dito sa lupa. Para mapabilis lalo pa ang ating prayer at mga kahilingan, binigyan tayo ng panukala ng Panginoong Hesukristo sa magitan ng kanyang salita. Tingnan po natin sa John 13:14. Nung si Hesukristo nagkatawan tao, para mapabilis ang ating mga prayers, ating mga request, nilagyan niya ng ingredient mismo ang kanyang pangalan. Whatever you ask in my name. Ano pangalan? Taasang ka na kami mga Katoliko dito. Lahat tayo, di ba? Ano ginagamit mong pangalan dati? Pagtawag sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng anong barya? Disgrasya. Eh, wag ko kayo magagalit. Talaga kung ganun eh. Eh, nagising na tayo sa katotohanan ngayon. Walang pangalan sa silong na langit at sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Hesukristo. Hindi si Santo Niño, hindi si San Pedro. Nako, nakakahiya po yung mga nung nagpiesta yung mga Santo Niño. Nung pinapanood ko, nagsasayaw pa sila. Kaya ang buong Cebu, talaga hinandog yata yan sa Diyos-Diyosan. Ang bansa natin, nakakalungkot, kaya lagi may awayan, mayroong mga kahirapan, kung ano-anong mga aksidente, mga disgrasya, mga dilubyo sa Pilipinas. Napaka-idolatry nating bansa. Buti na lang tayo na-recruit ng Biblia. Dati hindi tayo naniniwala sa Bible. Amen? Sasabihin natin, ano ba yung napasukan namin yan? May palakpakan. May umiiyak. Tumatawa. Eh, nasa Bible lahat po yan. Kala ko nung una, ang pagbabasa ng Biblia, pamprotestante. Allergic na allergic tayo. Pangalawa, sabi ko, ang mga nagbabasa ng Biblia, naluluko yata. Eh, tawa ng tawa, nag-iisa eh. Hindi nila alam, masaya pagka ikaw ay na-born again. Dating inaaway mo asawa mo, ngayon, loves na loves mo na asawa mo. Meron pang GCash. Say hallelujah! Bakit? Ang Biblia ang nagbago ng buhay natin. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Palakpakan ng malakas. Hallelujah! Tingnan mo, kakatabi mo, nung na-born again, gumanda buhay. Pati mukha, gumanda. Diba? Dati ang mga, pagka wala kang Diyos, pag lumas ka naman, parang pinagtakpan ng langit at lupa. Eh ngayon, ang mga born again, talaga dahil may Kristo sa puso, lumalabas yung kagalakan. Kahit may problema, hindi halata. Sabi ng kapitbahay mo, tingnan mo yung kapitbahay natin, no? Napakaraming problema, lagi nakangiti pa. Abay, sinong mga born again, pag may problema, iintindihin yung problema, mamamatay ka kaagad. Ano, gusto mong tumanda kaagad? Eh, Dave, kung kunin mo lahat ng problema ng kapitbahay mo, hayaan mo ang mundo, mamroblema sa mundo. Tingnan mo, ang mga Pilipino, hindi iniintindi na yung pagtataas ng presyo ng gasolina. Kahit nagtataas ang presyo ng bilihin, wala tayong pakialam. Bakit? Wala tayong sasakyan eh. Kaya sabihin mo sa akin, relax. Enjoy. Enjoy your life in Christ Jesus. Eh, tingnan nyo yung mga anak. Tingnan mo yung nagsayo dito kanina. Walang iniintindihan eh. Walang ginawa kundi ano yan. Sino nag-intindi? Magulang. Ang nag-iintindi sa ating lahat bilang anak ng Diyos, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang gagawin mo lang, hingiling ka lang. Say hallelujah. Palakpakan malakas ang Panginoon, hallelujah. John 14:13. Ano sabi ng Bible? Whatever you ask in my name. Dito, whatever you ask.
Ano man hilingin mo sa aking pangalan, that I will do, gagawin niya. That the Father may be glorified in the Son. Verse 14. Ano sabi ng verse 14? If you ask anything, sabi natin anything, nagtatrabaho ka, promotion, bibigay sa iyo ng Panginoon. Bata ka pa lamang, kabataan ka, gusto mo nang yumaman, payayamanin ka ng Panginoon. Anything, sabi ng Bible, anything in my name, I will do it. Say hallelujah. Yung iba nga nagtataka sa akin, ang lakas ng faith ng mga taga Jesus Christ the Deliverer. Nagpapagawa ng malaking simbahan. Saan kaya kumukuha ng pera yung mga iyon? Hindi nila alam, may sekreto tayo. Ang treasury natin ng langit, hindi naubusan ng pera yan. Palakasan sa langit yan eh. Amen? Saan magdadaan yon? Sa katabi mo. Mangyayari yan sa iyo. Say amen. Hallelujah. Ay, makinig kayo mabuti. Ang isip ng tao, laging may limitasyon. Kaya sabi nga ng Diyos, change your mindset. Babaguhin mo yung utak mo. Yung hindi kayang isipin mo, kayang ng Diyos. Ang isip mo, Lord, pengi pong pan-tricycle. Ano isip ng Diyos? Bibigyan kang pambili ng tricycle. Panginoon, bigyan mo ko ng 2 gulong na sasakyan. Ang gusto ng Diyos, 5 gulong para sa iyo. Kaya pag nangihingi ka, Panginoon, bigyan mo ko ng sasakyan. Ano sagot mo? Sabi ng Diyos, anong sasakyan? Kahit ano po, Panginoon. Ayan, sabi ng Diyos, anak, malapit nang matapos ang MRT sa iyong lugar. Maraming gulong yun. Specific, mga kapatid. Uulitin ko, pag huhihiling ka kayo sa Panginoon, specific. Amen. Okay, another verse. John 16, 23, 24. Nandiyan pa ba kayo? Okay, John 16, 23, 24. In that day, you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give to you. I say to you, whatever you ask the Father. Meron tayong Ama sa langit. Hindi sinabi niyan, ina ng saklolo. Wala diyan. Ama sa langit. Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Kaya paghihiling tayo, Ama naming nasa langit, sa pangalan po ni Jesucristo, bigyan mo po ako ng mahabang buhay. Malusog na pangangatawan. Amen. Alam mo, yung kalusugan, hinihiling din sa Diyos yan. Habang natutulog ka, nire-restore ng Diyos yung lakas mo. Kaya huwag lang pera, hilingin mo. Mahabang buhay, malusog na pangangatawan. At proteksyon. Amen. Saan tayo hingi? Sa Ama. Yung Lord, generic yun eh. Very, specific din. Paghingi sa Diyos, sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya dapat yung mga ama, yan ang maraming pera eh. Taas nga ang kamay ng mga amad nandito. Maraming pera yan. Amen. Tingnan mo yung wallet. Ano laman ng wallet? Yung kinukuha sa munisipyo, anong tawag doon? Sedula. Paghihingi tayo sa Ama, ibig sabihin, ina-acknowledge natin, siya ang source ng lahat ng bagay. Gagamitin natin ang pangalan, Jesus. At ang panghuli, pagkatapos nating humiling, ito ang problema sa tao, hindi na pinapollow up sa langit. Pinabayaan lang gano'n, hindi. Meron palang sikreto ang Bible. Matthew, tingnan mo naman natin sa Matthew 21:22. Pagkatapos kang humiling,
Ano sabi ng Bible? Whatever things you ask. Basahin natin yun, sabay-sabay. Yan, tatlo yan. Pagkatapos kang humiling, manampalataya ka na natanggap mo na. Ulit. Basa. Whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Sabi mo, Panginoon, ako'y magaling na. Pag ikaw humiling na magaling ka na, ano gagawin mo? Manampalataya ka, magaling ka na. Sabi ng dumalo sa iyo, alam mo pare, ganyan-ganyan yung isa nating kumpare. Palayasin mo yan. Ikaw manampalataya ka, humakbang ka, lumakad ka. Hindi, malapit na yata yung kapitbahay ko. Wag ikaw. Believing you will receive. Humihiling ka ng pagpapala. Manampalataya ka, pinagpala ka na ng Diyos. Ikaw na estudyante, manampalataya ka, makakagraduate ka, at makakatapos ka, at makakapasa ka pa sa board. Amen! Kasi ang kontrapartido ng ating katawan, mga emosyon by feeling. Huwag mong pakikiramdaman. Talaga nararamdaman Aray ko po. Tapos may nasasalat ka pa, parang may talbog-talbog. Sabi ng demonyo sa iyo, oo nga. Harap ka pa sa salamin, nalulungkot ka, parang naninilaw ako. Yung pala, ang ilaw, kulay dilaw. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, believing, pagkatapos kang manalangin, manampalataya ka. Sabi mo sa katabi, hindi ka mahirap. Mayaman ka. O, ano pakiramdam ng katabi mo? Mahirap pa ba, mayaman? Pag-uwi niyan, saan ako kukuha ng tricycle? Ilagay mo sa isip at puso mo, pinayaman ka na ng Panginoon. Amen! Kaya pagpunta mo sa palengke, lumalabang ka pa ng away, ha? Dagdag. Anong dagdag? Hindi ka pa bumili, dagdag na. Yung sukli, wala pa ako kayong bayad, ma'am. Mga kapatid, ipapakita mo, i-action mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Sabi, tricycle lang, konting sukli lang, nakikipag-away ka. Keep the change, man. Ganon. Amen. Magkano ba sukli? 25. Amen. Kaya believing, sabi natin, believing, you will receive. Ipapakita mo, magbabago na yung buong pagkatao mo na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pala ay blessed. Kayo mga taga JCT, pagkakakain kayo sa restaurant, magbibigay kayo ng tip. Alam nyo ba tip dyan? Kasi pagbalik mo, ikaw unang asikasuhin. Pero kapag ikaw hindi nagbibigay ng tip, huli natin yung pagkain yan. Last verse, Mark 11:24. Then we will close. Therefore, I say to you, turo ito ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Mas maganda rin. After you receive them, you have it. Ano ibig sabihin? Kahit wala pa, nasa iyo na. Ako'y naniniwala, tapos na yung pinapagawa nating building dyan. I saw it, I see it, I saw it, it is done. Tapos na.
Sabi ng arkitekto, sabi ng engineer, boss, malaki ho babayaran natin. Amen. Ako puro amen. Sabi na asawa ko, saan tayo kukuha? Amen. Ay, bakit? Ang sabi ng Diyos, you will have them. Hindi ako may turo nito. Diyos ang may turo nito eh. Kasi nga ang tao, nabubuhay sa senses. Tayo dapat mabuhay sa pananampalataya. Sabi mo sa kayo, walk by faith, not by sight. Kaya kuminsan yung mga born again, hindi makapaniwala sa gagawin ng Diyos. Kasi they live by senses. You must live by faith. At diyan natutuwa ang Diyos kapag ginagawa natin ito lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. Ano sabi ng Jeremiah 33 verse 3? Call upon me and I will answer thee. Pagkatapos kang sinagot ng Diyos, manampalataya ka, nasa sa iyo na. Pakisabi sa kaliwat kanan, nasa sa akin ay aking hiniling. Amen. Ngayon, awitin natin yung I love you, yung kanina. At i-anoint namin kayo ng oil for the year 2024 na lahat ng kahilingan nyo ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Pero magpe-pray muna tayo at yumuko tayo pumikit. Taas mo dalawang kamay mo. Humiling ka sa Panginoon kung ano kahilingan mo. At seselyo natin ang anointing of oil ngayong umagang ito. Thank you, Jesus. Kagalingan, kasaganaan ng buhay, mahabang buhay, malusog na pangatawan, promotion, magkatapos ng pag-aaral. Hallelujah. Pagbabagong buhay, ang Diyos ang magbabago sa iyo. Hindi ang sino man tao. Masayang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Halabasi kararabahan. Sumunod tayo sa mikling panalangin. Panginoong Hesukristo, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ano man nakikita mong karumihan ng aking puso laban sa iyo, mga bisyo, kayabangan, masamang ugali, sinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. Mula sa araw na ito, sa ganang akin at pamilya, ako'y maglilingkod sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal na pinagkaloob mo sa akin lahat, sa aming pamilya, sa aking buong pagkatao. Salamat po na marami. Sige, yumuko ka't pumikit at humiling ka sa Panginoon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano man dala-dala mong mga imposible, posible lahat sa Panginoon. Ano man ang kabigatan ng puso mo ngayong araw na ito, kaya nga may Diyos para sa iyo, para sa akin. Yung hindi mo kaya, kaya ng Panginoon. Sing it, choir. Yes, Lord. Lovely are your dwelling place. Sige, lahat po ng mga senior citizen na babae, dito kayo sa kaliwa. Lahat ng lalaki, dito naman sa kanan. Ako magpe-pray sa lalaki, babae dito sa kaliwa. Sige, pumila po kayo. Mga lahat ng aser, huwag muna kayong pumila. Kayo'y magpapila sa mga lahat ng lalaki dito. Chariot, makitulungan pumila yung mga lalaki. Yes, Lord. Huwag kayo doon sa likod. Baka mabuwalan kayo. Mamaya na kayo pumunta sa likod. Panginoon, pagpalain mo po ang anointing oil ng iyong mga lingkod as we anoint them. Release, hallelujah, the power of the Holy Spirit, signs and wonders and miracles and healing. In the mighty name of Jesus, edampi mo
ay yung mapagpalang kamay mula ulo ng mayabang na iyong mga anak. In Jesus' name, Amen. Yung mga young people na lalaki, dito lahat din. Mga young people, mga lalaki, dito.
You may be seated. Yun, dito mga babae, pumila na kayo dito. Iba. Yes, Lord. The goodness of God. Okay. We will sing the goodness of the Lord. For
Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. Announcement ay... meron ba tayong announcement? Pastor James, mag-announce ka nga sandali. Upo muna kayo sandali. Last 5 minutes. Okay, quick announcement po. Paalala po sa ating lahat. Mamaya na po ang ating online virtual concert para po sa ating fundraising, para po sa ating youth camp, Reset 2024. So, inaanyahan po natin lahat ng ating mga ka-church at kapamilya, ating pong mga kaibigan, na manood po tayo online mamaya pong gabi sa Blessed Generation page, JCTD page, at sa lahat po ng Facebook page ng JCTD, lahat po ng outer church natin. Mamaya na po ito, alas 7 ng gabi, at pwede po tayong magbigay, mag-sponsor, mag-donate through GCash po. Kay Mariama April Murillo Gonzales po ang ating, ang gagamitin GCash para po makalikom po tayo ng tutulong po natin para sa ating pong Youth Camp 2024. Sa darating naman pong February 23, 24, and 25, ito na po ang ating School of Intimacy. Next week na po yon. So please do register na po sa ating QR code, ang School of Intimacy. Libre po ang ating registration. Ang babayaran lang po natin ay ang libro lamang po, 400 pesos. So lahat po tayo magkita-kita. Let's all be blessed. Mamaya pong gabi at sa darating pong School of Intimacy. Yun lamang po at maraming salamat po. Enjoy the rest of this day. Okay, mayroon pa isang announcement. Halika, Pastor Jojo. Ano natin, grab na opportunity na to. Yung mga... ano daw? Nasa screen. Ako nasa screen eh. Attention, all teachers of Holy Spirit Retreat, we will have a meeting with Bishop Ted in his office here, right after the service. Hindi doon sa office ko, may counseling ako. Dito na kayo magmi-meeting. Lahat ng teacher ng Holy Spirit, meron kayong meeting. At yun lang pa? Sino pa may pa-meeting pa? Ayan, basahin nyo yung pangalan nyo. Okay? Tumayo na tayo lahat. Manudo kayo mamaya ng concert at makikita nyo dyan si Surprise. Pakisabi sa katabi mo, you are blessed today. At sa darating na linggo, magdala ho kayo ng mga first timer, mangumbida ho kayo lalo pa. Taas natin dalawang kamay natin, ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa maaming lahat. At pagpalain mo po pangalawang service, 10:30 ng umaga, ngayong araw na ito. At ang aming pong mini concert mamayang gabi. Sa iyo ang papuri, parangal at kalaltian, at ang pagpapalan Diyos sumainyo lahat. In Jesus' name, amen and amen. God bless you and good day to all of you.